Hello, kamusta tayong lahat? I worship the Almighty Father, I glorify His name. For He is loving and He is faithful. And He is relentless in pursuing us to return to Him. Lahat tayo, we need to return to our Father because He owns us, because He loves us, and He wants to share to us the everlasting life. We are His inheritance and He is our inheritance. He considers us His treasure. Our Father considers us His treasure. And so He sent Jesus Christ to show us the way to our Father, the light of the world, si Jesus Christ. Siya ang gawa ng daan, si Jesus Christ. Siya pa rin ang nagbigay ng light, si Jesus Christ, para makita natin yung way to the Father. At si Jesus Christ din, siya rin yung naglinis sa atin because of His precious blood. Never did He commit any sin. Never. That's why His blood is precious. And in the eyes of the Almighty Father, Jesus Christ is beautiful. Kaya the Almighty Father has given Jesus Christ a kingdom that will never end. And so Jesus Christ also wants us to rule with Him in His kingdom because we are His friends. So trusting our Father and trusting in Jesus, maraming mga benefits. Lagi tayong winner pag kay Almighty Father at kay Jesus Christ. The things in this world, it will pass. Kaya we should not trust whatever that is in this world, because if we trust the things in this world, it's a bad investment. Dahil lahat nasisira, nabubulok. Kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, lahat fresh, refreshing, yung living water, yung abundance, yung fruits. Pag na kay Almighty Father tayo tsaka kay Jesus Christ, there will be no more pain and sufferings. There will be no more death. So last time we read Jeremiah chapter 19. So prior to Jeremiah chapter 19, Jeremiah chapter 18 was the Almighty Father is the potter and we are the clay. No? And then dito sa Jeremiah chapter 18, kumuha inutusan ni Almighty Father si Jeremiah, kumuha ng earthen flask at isama ang mga elders nung time na yun ng government tsaka iba pang mga elders, no, ng mga religious leaders nung time na yun. So pumunta sila sa Valley of Wailing at doon nagbigay si Almighty Father ng message sa mga tao through Jeremiah. Na ang ipapadala ng Almighty Father ay catastrophe na nakakapanindig balahibo, no, nakakakilabot na catastrophe or tragedy or calamity na ipapadala si Almighty Father because of the people. They have forsaken the Almighty Father by doing evil deeds, by worshiping other gods. At gumawa sila ng altar. At ang ginagawa nila, they burned their sons with fire as burnt offerings for Baal. Na ngayon, ginagawa ng mga tao. No? May mga tao sasabihin na, my body, my rule. Pero pagdating naman sa mga gamot na sinasaksak sa tao, ay hindi pwede, hindi may body, may rule. Kailangan lagyan ka ng
gamot sa katawan. O, di ba? Selective. Pagtungkol sa pagbubuntis, o sige, okay lang yan. Gusto mong tanggalin, gagawa natin ng paraan, no? May mga law na ganun sa ibang bansa. Pero pagdating naman sa mga gamot na ilalagay, like 2 years ago or 3 years ago, dapat lahat meron gamot sa katawan. Saan na napunta yung may body, may rule? So, selective. Wicked ang mga tao. Nakikita na ninyo? Kaya ang gagawin ni Almighty Father, yung mga wicked people, dadalhin sila sa valley of slaughter. They'll be annihilated by the Almighty Father. Even if the Almighty Father is very loving and very forgiving, darating ang time na si Almighty Father, He will end wickedness. At yung treaty or yung usapan or yung pact with the people, nasira na yung terms and conditions, hindi na pwede. Kaya magsasuffer ang mga tao. I-betray nila ang kapwa nila. Kahit na kamag-anak, i-betray nila. Kaibigan, i-betray nila para mabuhay sila. Na binanggit din ni Jesus Christ, no? Sa Mark chapter 13 verse 12, Luke chapter 12 verse 53, and Luke chapter 21 verse 16. And then sabi ni Almighty Father, yung flask na dala ni Jeremiah, he should break it in the sight of the men, sa harap ng mga tao, na mga lalaki na kasama niya, ipakita niya na sinira niya yung vessel. At pag nasira yung vessel, hindi na yun pwedeng buuin. Ganon ang mangyayari sa mga tao na wicked. Once na nandun na sila sa impyerno, hindi na sila makakabalik. Hindi na sila masisave. Wala nang masisave dahil sira na yung flask or yung vessel. Pag sira na yung vessel, wala na yung kasunduan. Nasa impyerno na yung mga tao na wicked, hindi na sila makakalabas ng impyerno. Andun na sila. Yun yung ibig sabihin ng vessel na sisirain. Dahil ang nagsisimbolize ng vessel ay yung body ng tao. No? Dahil tayo nga yung, si Almighty Father nga yung potter, tayo yung vessel. Pag nasira na yon, hindi na pwedeng mabuo. Yung soul na yon, kung nasa impyerno napunta, nandun na yon, hindi na makakaalis sa impyerno. It's for all eternity. Dahil ang ginawa ng mga tao, nag-offer sa false gods, images, statues, na hindi naman naglalakad, hindi nakakapagsalita, hindi humihinga. It's an abomination in the eyes of the Almighty Father. Kaya yung mga worship nyo ng mga statue, hindi yan si Almighty Father. Hindi yan si Jesus Christ. Holy si Almighty Father, holy si Jesus Christ. Hindi mo pwedeng ilagay sa isang statue na ganyan. Tapos bawat isang bahay merong ganon. Bawat isang city may ganon. Bawat isang kalye may ganon. Naalikabukan, nadudumihan, dadaan-daanan ng mga aso. Tapos sasabihin mo, Diyos mo yon, yung statue na yon. Binabastos niyo si Almighty Father. Kaya hindi yan si Almighty Father, yung mga statue niyo, tsaka yung mga graven images niyo. Mas nirespeto ko si Almighty Father kaysa sa gawa ng mga gawang semento or gawang kahoy. Mas takot ako kay Almighty Father kaysa sa mga semento, sa kahoy, na may korteng mukha ng tao, na hindi naman yun ang mukha talaga ni Jesus.
punong-puno ng kasinungalingan ang mundo na to. So, dito tayo sa Jeremiah chapter 20. Itong kay Jeremiah, no, may mga prophecy dito na hindi pa nangyayari. Tapos may mga prophecy dito na may nangyari na. Like itong Jeremiah chapter 20. Pero meron siyang connection sa buhay natin ngayon. Basahin natin. Jeremiah chapter 20. Now Pashur, the son of Immer, the priest who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. Narinig niya na nagprophesy si Jeremiah na yung mga wicked people mapupunta sa impyerno pag nasira na yung council or yung usapin, hindi na mababalik yun. Ngayon, itong si Pashur, anak siya, no, ng priest or religious leader na isang chief governor ng temple. Ang pangalan ng tatay niya si Immer. Pashur means splitter or cleaver. Ang tatay naman niya si Immer, which means to talk. And then verse 2, Then Pashur struck Jeremiah the prophet and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. So sa tabi ng temple of the Almighty Father noong time na yon, meron pang physical temple noong time ngayon dahil wala pa si Jesus Christ. Naintindihan natin yan? Wala pa si Jesus Christ kaya may temple noon. Dumating si Jesus Christ, nawala na yung temple. Asa na yung temple? Tayo na ang temple ni Jesus Christ, ng Almighty Father, sa heart natin na nanahan. Okay? And then, itong si Pashur, sinuntok niya, he pounded on Jeremiah. Dahil sa prophecy. Sinuntok niya, nagalit siya, si Pashur. Anak siya, no, ng high priest. At dinala siya sa stock room. Ikinulong siya. Overnight siyang ikinulong sa stock room ni Pashur. Bugbog sarado si Jeremiah. Kinulong pa sa stock room because of relaying to the people the message of the Almighty Father. Then Pashur struck Jeremiah the prophet and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. Yung stock room nun, doon yung mga supplies. Nakakulong doon. Overnight. See? Jeremiah. And it happened on the next day that Pashur brought Jeremiah out of the stocks. So kinabukasan, inilabas na si Jeremiah. Kaya overnight siya ron. And then Jeremiah said to him, The Lord has not called your name Pashur, but Magor Misabib. Sabi ni Jeremiah, nirelay ni Almighty Jeremiah, yung pinapasabi ni Almighty Father, na hindi na Pashur ang name ni Pashur. Ang itatawag sa kanya ay Magor Misabib, which means fear on every side. Verse 4, For thus says the Lord, Behold, I will make you a terror to yourself and to all your friends, and they shall fall by the sword of their enemies, and your eyes shall see it. I will give all Judah into the hand of the king of Babylon, and he shall carry them captive to Babylon and slay them with the sword. So kaya Magor Misabib ang magiging pangalan ni Pashur. Dahil makikita mismo ni Pashur kung paano mamatay ang kanyang mga kaibigan sa harap niya. Magkakatrauma siya. Traumatizing yun. Kaya nga magiging name niya Magor Misabib means fear on every side. Magiging siya, paranoid. Dahil sa ginawa niya kay Jeremiah, pinarusahan siya ni Almighty Father. At sinabi na yung Judah ay ibibigay sa hand of the king of Babylon. Sino yung king of Babylon ng time na to? It's Nebuchadnezzar. And he shall carry them a captive to Babylon and slay them with a sword. Dadalhin lahat ng mga tao ng Judah sa Babylon at papatayin sila ng sword.
ito rin yung time, no, na si Daniel ay nag-work for King Nebuchadnezzar. So, kung i-check nyo yung nilagay ko dating link, kasabay ni Jeremiah na prophet, si Daniel. Pero si Jeremiah, prophet siya sa part ng Judah. Si Daniel, prophet siya sa part ng Israel. Dahil nga, di ba, nahati yung kingdom. So, naintindihan nyo na yun, ano? Nahati yung kingdom dahil sa kasalanan ni Solomon. Inalaw ni Almighty Father yun. Kaya lahat ng mga actions natin, merong repercussions. Tinuturuan tayo ng lesson ni Almighty Father. Lahat ng mga bad decisions natin, merong kasama na lesson na matututo tayo. At para mapalapit tayo kay Almighty Father, hindi para mapalayo. Verse 5, moreover, I will deliver all the wealth of this city, all its produce and all its precious things, all the treasures of the kings of Judah, I will give into the hand of their enemies, who will plunder them, seize them, and carry them to Babylon. Lahat ng kayamanan ng Judah, dadalhin sa Babylon. Under ng Judah ay ang Jerusalem. At ang kasama ng tribe na Judah ay ang tribe ni Benjamin. No? Alam natin yun, di ba? Napag-usapan na natin. So, lahat ng mga kayamanan sa Judah. So, mga naipon ni King Solomon. Di ba? Yumaman si King Solomon. Ang daming ka-business dealings ni King Solomon. Maraming nagregalo sa kanya nung time na yon, nung time na siya pa ang king. Kaya mayaman yung Israel at saka Judah. Pero nahati, di ba? Pero may part pa rin si Judah dahil nga lineage si Solomon ni Judah. Kaya maraming kayamanan. Mga earthly possessions, mga regalo, no, from other countries or other nations. So lahat dadalhin sa Babylon. So verse 6, and you, Pashur, and all you who dwell in your house shall go into captivity. You shall go to Babylon, and there you shall die. And be buried there, you and all your friends to whom you have prophesied lies. So, binigyan ng warning si Pashur. Dahil sa sinaktan niya yung prophet ni Almighty Father, spokesperson ni Almighty Father. Ang parusa sa kanya, ipapatayin siya. Pati na ang kanyang mga kamag-anak at pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Kung saan siya nag-prophesy ng kasinungalingan. Si Pashur, sinungaling. Dito sa verse 17. At syempre, dahil sa binugbog si Jeremiah, kinulong pa siya, naawa si Jeremiah sa sarili niya. Dahil tao din si Jeremiah ang katulad natin. Ultimo ko, hindi nakikita ni Jeremiah si Almighty Father. Voice ni Almighty Father ang nadidinig niya. Verse 7, O Lord, you induced me and I was persuaded. So niya, Lord, kayo ang kumausap sa akin, kaya pumayag ako. You are stronger than I and have prevailed. Mas malakas ka sa akin, kaya mas ikaw ang nanalo. Kahit ayaw ko, pumayag ako. Sabi ni Jeremiah, I am in derision daily. Araw-araw, laughing stock ako ng mga tao. Everyone mocks me. Pinagtatawanan nila ako. Pinapersecute nila ako. Sabi ni
Jeremiah, nagpray siya kay Almighty Father. Kasi hindi lang physical pain, kundi emotional and mental pain din ang nararanasan ni Jeremiah. So tandaan natin na yung si Jeremiah, bata pa siya nung tinawag siya ni Almighty Father as prophet, and sinabihan siya ni Almighty Father na hindi siya mag-aasawa at hindi siya mag-aanak. So mag-isa lang si Jeremiah. Kung titignan natin yung timeline ni Jeremiah na bilang isang prophet, more or less mga 50 years siyang prophet ni Almighty Father. So lagi nag-iisa si Jeremiah, kaya nalulungkot din siya. Walang taong gustong kumausap sa kanya. Dahil iba yung si Jeremiah. Pinili siya ni Almighty Father among the people. Kaya iba si Jeremiah. Hindi naman sila nagkakaroon ng mga meetings ni Daniel Di ba si Daniel sa Israel na prophet? Hindi naman sila nagkakasama-sama may nabasa ba tayo dito? Nagkasama si Daniel at si Jeremiah at nag-usap sila tungkol sa mga prophecy. Walang ganon. Kundi kanya-kanya sila. Kagaya ni Zephaniah, ni Habakkuk, Ezekiel, hindi sila nagkakausap-usap. Pero yung mga prophecy nila, yung mga nire-relay nila sa mga tao, yung nababasa natin sa book ni Habakkuk, Zephaniah, Jeremiah, and Ezekiel, pare-pareho ang message. Kahit magkakalayo sila, hindi sila nag-uusap-usap. At magkakaiba sila ng year. At saka hindi lang naman to yung pagsasalita, pagpaprophesy ni Jeremiah at ng ibang mga apostles. Hindi naman yan araw-araw na bukas may message ulit. Kundi after 5 years, after 10 years, or sometimes after 3 months, ganon. Hindi naman araw-araw. Naiintindihan ba natin? Kasi baka akala ninyo araw-araw may message si Almighty Father. Hindi, kasi pag nagbigay si Almighty Father ng message, ang gagawin naman ni Jeremiah or ng iba pang mga prophet, lilipat sa mga lugar kung anong message ni Almighty Father, ipapakalat niya yon. Parang herald, ipapakalat niya. Dahil wala pa nun na mga, may dyaryo na ba nun? Walang dyaryo na ko, so personally niyang inire-relay sa mga tao yung message ni Almighty Father. Kaya yung mga tao, iniiwasan si Jeremiah. Kaya andyan na naman si Jeremiah, dumadaan tago na tayo. Takot sa kanya at saka pinagtatawanan siya. Minamalayan siya, sasabihin na, baliw ka na. Kaya nasasaktan si Jeremiah. Verse 8, for when I spoke, I cried out, I shouted of violence and plunder, because the word of the Lord was made to me, a reproach and a derision daily. Araw-araw yon. Lagi niyang sinasabi yung may violence dahil sa plunder, magkakaroon ng ganun ng message ni Almighty Father. At dahil sa message na yon, araw-araw, a reproach and a derision daily. Araw-araw ka ba namang iwasan ng tao? Araw-araw kang pagtatawanan. Iinsultuhin ka araw-araw ng iba-ibang mga klaseng tao, na wicked people. Dito sa verse 9, then I said, I will not make mention of him, si Almighty Father. So dumating din sa point si Jeremiah na sasabihin niya, hindi ako mag-share ng word of God, hindi ko i-share yung prophecy, hindi ko sasabihin sa kanila yung kung ano ang message ng Almighty Father. Pinipigilan ni Jeremiah yung sarili niya. Nor speak anymore in His name. Hindi na ako magsasalita ng tungkol kay Almighty Father. Nakalagay dito then I said, I will not make mention of Him, nor speak anymore in His name. Pipigilan ko na yung sarili ko. Pag pupunta ako, may bibilin ako, o kung saan man ako pupunta, hindi ako magsasalita
Pipigilan ko yung sarili ko. But, nakalagay ito, but His word was in my heart like a burning fire. Shut up in my bones. Shut up in my bones. I was weary of holding it back and I could not. Pinipigil ni Jeremiah yung sarili niya na wag magsalita tungkol kay Almighty Father. Pero hindi niya kaya pigilan yung sarili niya. Kailangan niyang i-broadcast sa mga tao, i-announce sa mga tao yung message ni Almighty Father. Kasi nasa puso niya parang burning fire na kailangan sabihin ko sa mga tao to, kailangan bigyan ko sila ng warning. Dahil inilagay ni Almighty Father sa heart ni Jeremiah. Yung salita ni Almighty Father, inilagay niya sa heart ni Jeremiah. Kaya kahit ayaw ni Jeremiah, pinipigil niya yung sarili niya. Pero yung heart niya, nagsusumigaw. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya sinasabi sa mga tao yung dapat sabihin sa mga tao, yung mga warnings. Na kahit na kutsain siya, i-mock siya, pagtawanan siya, insultuhin siya, sasabihin niya kasi hindi niya kayang pigilan. So, I was weary of holding it back and I could not. Napapagod siyang i-hold back yung kanyang bibig sa magsalita dahil yung puso niya sasabog na. Verse 10. For I heard many mocking, fear on every side. Report, they say, and we will report it. All my acquaintances watched for my stumbling, saying, perhaps he can be induced, then we will prevail against him, and we will take our revenge on him. So naririnig niya yung pagmamock ng mga tao sa kanya, yung pag-slander, yung pagsasalita ng mga masasamang istorya or imbentong mga pangungutya, no, or chismis tungkol sa kanya. Ginagawan siya lahat ng kung ano-anong mga paninira. Kasi nga, prophet siya ni Almighty Father. Kahit sinungaling, nagsisinungaling ang mga tao, ganyan yan, ganyan. Alam niyo naman siguro yung mga chismis, di ba? Ginagawan si Jeremiah. Pero hindi nagpapatinag si Jeremiah. Dahil nga yung heart niya sasabog pag pinigil niya yung sarili niya na hindi niya kayang i-contain yung power ni Almighty Father. Kailangan sabihin niya sa mga tao. Ang pang-iinsulto sa kanya, sasabihin siya kanya, fear on every side. Lagi siyang ginagano ng mga tao. Report and we will report it. At lahat ng kanyang mga kakilala, all my acquaintances, watched for my stumbling. Iniintay na magkamali si Jeremiah. Ganun ka wicked ang mga tao. A prophet pa ni Almighty Father, hindi yan totoo. Kailangan na antayin natin, magkakamali yan. Tingnan mo. Tapos pag nagkamali yan, saka natin yan na aasarin. Tingnan natin. Antayin lang natin. May ganong tao. Nakamit na ako ng ganong tao. Antayin mo lang na magkamali yan. It's demonic. May mga ganong tao. Demonic. Gusto nila i-castigate si Jeremiah. Discredit si Jeremiah. Inaantay nila makakommit ng mistakes si Jeremiah. May mga taong gano'n, nag-aantay na or nagdadasal sana magkamali yan. Sana magkasalanan yan. Makasalanan yan. Alam ko makasalanan yan eh. Alam ko ano yan eh. Sinungaling yan eh. Tingnan mo, antayin lang. Gano'n ang mga tao. Wickedness of the people. Because yung heart nila wicked, madumi. Inaalaw nila si Satan to control them. Kaya gano'n ang mga tao. Noon, gano'n ang mga tao. Ngayon din, gano'n ang mga tao. Mabilis mang-judge ang mga tao. Mabilis maghanap ng paninira sa'yo ang mga tao. Gagawan ka ng kwento, gagawan ka ng chismis. Kahit hindi mo sinabi, gagawan. Ititwist nila ang mga words mo.
mag-a-assume ang mga tao ng kasamaan tungkol sa iyo. Nakakaawa ang mga tao. Hindi nakakaawa yung sisiraan nila. Ang nakakaawa yung tao na nag-iisip ng masama na magkamali ang mga tao. Naiintindihan nyo? Yung tao na gumagawa ng tama, yung maganda sa paningin ni Almighty Father, hindi yun ang nakakaawa. Dahil protected ni Almighty Father yun. Ang nakakaawa ay nag-iisip ng masama tungkol sa mga tao, tungkol sa servant ni Almighty Father. Yun ang nakakaawa. Nag-aantay na magkamali ang servant ni Almighty Father. Yung mga tao yun ang nakakaawa. Kaya nga nakalagay dito sa verse 11. Kasi yung mga tao na yun nasaktan sa mga prophecy ni Jeremiah, sa mga kasalanan na ginagawa nila. Pinagsasabihan sila ni Jeremiah because it is the word of the Almighty Father. Na itigil na yung kasalanan nila. Ngayon yung mga tao yun, nasasaktan sila, pero ayaw nilang magbago. Kaya ang gusto nila, maghihiganti ngayon sila. Dahil wicked people sila. Ngayon ba may ganong tao? Meron, madami. Gustong maghiganti. Demonic possession. Verse 11. But the Lord is with me as a mighty, awesome one. Kasama ko si Almighty Father. He is mighty. He is strong, sabi ni Jeremiah. Therefore, my persecutors will stumble. Hindi magpe-prevail and will not prevail. Yung mga persecutors ko, sabi ni Jeremiah, yung mga nagmamock sa akin, hindi sila magiging victorious. Ano mangyayari sa kanila? They will tumble and plummet and will not prevail. Hindi sila magiging victorious o magwawagi. Dahil ang kasama ni Jeremiah, si Almighty Father, the Creator of heaven and earth. They will be greatly ashamed, mapapahiya ang mga tao, mga wicked people, for they will not prosper. Hindi sila magiging mapoproven as superior kay Almighty Father. Kasi yung mga gustong gumante, no, or gustong yun nanggagalaiti sa galit, gusto nilang ma-prove na superior sila kaysa kay Jeremiah. Pero hindi naman ni Jeremiah gustong magpaka-superior, kundi daladala niya si Almighty Father. Humble nga si Jeremiah eh. Pero dahil sa pinagsasabihan niya yung mga tao, nagagalit sa kanya yung mga tao. Kaya yung mga tao na yon, na wicked people, mapapahiya, they will be humiliated. Hindi sila magpe-prevail, hindi sila magpa-prosper because they are wicked. Hindi na nanalo ang wickedness kay Almighty Father. Never. Their everlasting confusion will never be forgotten. Hindi makakalimutan yung kanilang confusion. Yung kanilang mga ginagawa na kasamaan. Verse 12, But, O Lord of hosts, you who test the righteous and see the mind and the heart, or see the most secret parts, no, literally kidneys. Ikaw na nakakakita ng mga secret parts or mga bagay na hindi nakikita. Ikaw, O Lord God, the Lord of hosts, ikaw ang nagtetest sa mga righteous. Let me see your vengeance on them, for I have pleaded my cause before you. Sabi ni Jeremiah, kayo po ang mag-a-avenge sa akin. Hindi po ako gagante, kayo ang gagawa ng paraan to give justice. For I have pleaded my cause before you. Kaya nga nakalagay ito sa Revelation chapter 6 verse 10. Up to now, may mga alam ni Almighty Father, up to now,
naalala ni Almighty Father. Revelation chapter 6 verse 10, and they cried with a loud voice saying, "How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth?" Pinapaalala ng mga souls in heaven, Lord God, avenge us, give justice to us. Kasi nagbibigay ng justice si Almighty Father. Ibinibigay natin lahat kung may nanakit tayo. Ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Kung may pain tayo, kay Almighty Father, siya ang takbuhan natin. At siya ang magbibigay ng justice atin. Hindi tayo dapat ang gumawa ng revenge, kundi si Almighty Father. Sabi ni Almighty Father, "Vengeance is mine." Si Almighty Father. Lahat si Almighty Father ang gagawa. Siya ang magbe-bless sa atin, siya mag-iingat sa atin. Pati yung vengeance kay Almighty Father din. Dahil tatay natin. Nakikita yung gano'ng kabait yung tatay natin. Dahil pag si Almighty Father nagbigay sa atin ng justice, durog yung mga nangaaway sa atin. Verse 13. Sing to the Lord, praise the Lord, for He has delivered the life of the poor from the hand of evildoers. Worship the Almighty Father, and let us lift the name of our Lord. Dahil siya yung nag-save sa atin. Poor in spirit. Poor sa mga friends in this world, poor sa mga earthly possessions, yung mga low morale. Si Almighty Father magde-deliver sa atin. Siya magle-liberate sa atin from the hand of evildoers. Kaya hindi tayo gagante. Kay Almighty Father natin lahat ibibigay. Dahil siya ang mag-save sa atin. At pag nagbigay si Almighty Father ng justice, ng vengeance, nakakatakot. Kaya ibibigay natin lahat kay Almighty Father. Ngayon, kung tayo ang maggagawa ng justice para sa atin, mag-vengeance, tayo magre-revenge, masisira ang buhay natin. Naintindihan niyo? Masisira ang buhay natin kung tayo ang gagawa. Kasi ang mga tao gusto, hindi, ako ang gaganti. Kailangan mapaghigantihan ko to. Dadanakan, mga ganun tipo. Gagapang sa lupa yan, ako ang maghihiganti. Hindi ganun ang way ni Almighty Father. No? Yung mga ganung tao na sabi na gagapang sa lusak yan, mga ganun, or gagapang sa putik, mga ganun salita. Hindi ganun ang way ni Almighty Father. Pag ganun ang ginawa mo, ang sinabi mo, kanino ka? Sa devil ka. Kaya pag mayroong mga nanakit sa atin, Lord, ibinibigay ko sa iyo, isinusuko ko sa iyo, Almighty Father. Yung pain ko, ibinibigay ko sa iyo. Dahil hindi ko to kaya, Lord, I am weak. But with you, I am strong. And so I'm giving it all to you. My pains, my sufferings, and all. My sadness, my depression, all of it. The injustice that had lumukob in my life. Ano matawag doon? Engulfed my life. Ibinibigay ko sa iyo, Almighty Father. Ganon tayo. Para masabing tayo ay mga anak ni Almighty Father. So, verse 14, "Cursed be the day in which I was born. Let the day not be blessed in which my mother bore me." So, malungkot si Jeremiah.
May sinabi ba siyang masama tungkol sa mga nangaaway sa kanya? Wala. Basta sabi niya, di ba? Give me justice. Oh. Kayo ang magbigay sa akin ng vengeance, Almighty Father. May sinabi ba siyang minura niya, si Pashur? Wala naman siyang minura. Hindi niya sinuntok si Pashur. Wala siyang ginawa. Kundi lahat ipinigay niya kay Almighty Father. Humble. See, Jeremiah, he was humbled by the Almighty Father. Natuto siyang magtiwala kay Almighty Father. Kaya dito no, malungkot si Jeremiah na sana hindi na lang siya ipinanganak. Let the man be cursed who brought news to my father, saying, a male child has been born to you, making him very glad. Sana wala na nagbigay ng balita na ako ay lalaki na ipinanganak, na nagbalita sa tatay ko. Sana hindi na lang siya nagbalita. Kasi Jeremiah was sorrowful nung hindi siya nakaramdam ng kasayahan dito sa mundo. Hindi siya nabuhay ng masaya. Kasi nga, di ba, bawal din siya or hindi siya inalaw ni Almighty Father sumali sa mga celebrations. Hindi siya pwede halubilo sa tao sa mga kasiyahan. Inihiwalay siya ni Almighty Father sa mga tao. Kaya wala siyang friends, di ba? Ang nabanggit niya, acquaintance, hindi friends. Verse 16, and let that man be like the cities which the Lord overthrew and did not relent. Let him hear the cry in the morning and the shouting at noon. So it was very agonizing for Jeremiah to be born in this world because of the experiences that he had to endure. Bubugbugin ka, araw-araw, sinisiraan ka, minamak ka, chichismis ka. Ilang years yun? Ano yung 50 years? Or 25 years na siyang ginaganon ng mga tao? Araw-araw. I-check nyo yung timeline. Sino yung kausap ko? Ilalagay ko ulit dyan yung link. Yung timeline ng mga prophets. Para sana maintindihan ninyo. Verse 17, because he did not kill me from the womb, that my mother might have been my grave, and her womb always enlarged with me. Na sana yung sa tiyan pa lang namatay na ako. Sabi ni Jeremiah, that my mother might have been my grave, and her womb always enlarged with me. Dahil dun sa womb, yun yung time na masaya siya. Itong ibig sabihin to, dun yung time na ano siya, yung malaya siya. Pero sana dun na lang din ang grave niya nung hindi siya ipanganak. Dahil nakita niya yung wickedness of the people. Araw-araw nakikita niya yung gawain ng mga tao. Na parang, bakit ba ako pinanganak dito? Ito ba bang makikita? Yung parang gano'n. Bakit ba ako pinanganak? Ito ba yung makikita ko mga tao? Napakasasama. Hindi na ako nakaranas ng, parang gano'n na, hindi na ako naranas ng kaligayahan, hindi na ako sumaya. Lahat ng mga nakakasalamuha ko, pasamang ugali. Lahat binebetray ako, lahat chinichismis ako. Gano'n ang ibig sabihin ni Jeremiah. Lahat may hidden motive. Ganun ka-wicked ang tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tao.
kahit mabait ka sa tao. Dahil si Jeremiah mabait siya sa tao eh. Tinutulungan nga niya eh. Kung ano yung sinasabi ni Almighty Father, ito ang sinabi ni Almighty Father. Tinutulungan niya. Mabait siya sa tao. Dahil nga, prophet siya ni Almighty Father. Pero ano ang ginaganti kay Jeremiah? Bugbugin, pagtatawanan, or pagdadaan si Jeremiah, dudura sa kalye, ini-snub, nag-i-sneer, tapos nagtatawanan, magbubulungan. Kaya nasabi ni Jeremiah, sana hindi na ako pinanganak kasi ang dumi ng mundo na to. Hindi ako masaya. Nararamdaman ko yung pain ni Jeremiah. Kasi totoo naman. Verse 18, why did I come forth from the womb to see labor and sorrow? O ito na, bakit ba ako pinanganak pa sa mundong ito para makita ko yung paghihirap at yung kalungkutan ng mundo na to? That my days should be consumed with shame. Puro pagpapahiya na lang ang nangyayari. Kahihiyan. Yung araw ko dito sa mundo, sabi, that my days should be consumed with shame. Pag darating na si Jeremiah, lalayo na yung mga tao. Nag-iisa siya, si Jeremiah. Pero kahit ganun, sinusunod ni Jeremiah yung utos ni Almighty Father. Nasa heart ni Jeremiah, nilagay ni Almighty Father yung burning desire to tell the people of the warnings that the Lord had given him. Kaya hindi maganda, no? Hindi maganda yung buhay ni Jeremiah. Maganda yung buhay ni Jeremiah because nakakausap niya si Almighty Father. Narinig niya yung boses ni Almighty Father. Yun ang nakakapagpasaya kay Jeremiah, ang marinig ang boses ni Almighty Father. Lagi niyang kausap si Almighty Father. Wala siyang kaibigan. Kaya nasabi ni Jeremiah, bakit pa ba ako pinanganak? Na nakita ko yung kaguluhan sa mundo na to. Sana hindi na ako pinanganak. Kaya naiintindihan natin si Jeremiah. Alam ko yung pinagdaanan ni Jeremiah na nabasa natin, oh. Lahat binebetray siya, pinagtatawanan siya. At may mga tao ngayon na minamak pa rin ang mga tao. Hindi lang kay Jeremiah, hindi lang si Jeremiah naka-experience nito. Lahat ng mga real workers of the Almighty Father and Jesus Christ nakaka-experience ng ganito. Na mag-isa na lang sa buhay. Dahil iba sila, yung prophet iba siya. Yung workers ni Almighty Father iba. Hindi pwedeng sama sa mga wicked people. Hindi pwedeng makisama sa mga chismisan, hindi pwedeng makisama sa mga kasiyahan dahil lahat yung evil lurks anywhere. Kaya si Almighty Father pinoprotektahan niya si Jeremiah because spokesperson niya si Jeremiah. Hindi makakausap ni Almighty Father si Jeremiah kung madumi si Jeremiah. Kaya kailangan ni Jeremiah maging always praying and talking to our Father. So, ramdam natin yung bigat ng pinagdaanan ni Jeremiah. Naramdaman niyo ba yung bigat ng pinagdaanan ni Jeremiah? Oo nga. Ang hirap ng ganito, no? Si Jeremiah. Pero ngayon, Jeremiah is with our Almighty Father. So masaya na si Jeremiah ngayon. Kasama na niya si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang mga
brothers and sisters niya na nagaantay sila lahat for the coming of Jesus Christ into this world the second time around para makuha yung inheritance. So, itong si Jeremiah, kasama siya no, sa 144,000. Kasi alam naman natin na yung 24 elders, yung 12 tribes, yung 12 sons of Israel, excluding Dan, no? Excluding Dan, so ang pumalit ay si Manasseh. Tapos, yun yung 12 tribes, no? 12 sons. Ngayon, yung 12 apostles naman, kasali na din sila sa 24 elders. Except Judas Iscariot ang pumalit si Matthias. So, sila yung mga elders. Kasama ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Ngayon yung 144,000 na hindi nakapag-asawa, hindi pinag-asawa, at they are undefiled. Si Stephen, no? Si Stephen. Tapos si Jeremiah. Yung si Isaiah may asawa kasi tsaka si Samuel eh. No? So, yung mga leaders ninyo hindi kasali ron ha sa 144,000. Mga lalaki lang. Kaya dito, no, nakita natin na si Jeremiah, marami siyang pinagdaanan. So tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Si Jeremiah, maayos na tao na siya, may pinagdadaanan pa rin siya. Nakakaranas pa rin siya ng pains and sufferings. Tayo pa kaya na wicked people? Tayo pa kaya na makasalanan na hindi maka-experience ng pains sa mundo na to? So wag yung sabihin na kayo lang ang nakakaranas ng kalungkutan or depression. Wag yung sabihin ganon. Hindi lang kayo, marami. Marami tayo. Pero ang strength natin manggagaling kay Almighty Father. Kakapit tayo kay Almighty Father. Siya ang mag-avenge sa atin. Let's not take matters into our own hands. Kasi masisira ang buhay natin. Si Almighty Father, let's give it all to our Father. Siya ang mag-iingat sa atin dahil hindi niya tayo pababayaan. Everything, siya ang magpa-provide. Even justice. Kaya, relax lang tayo. Always pray to our Father and Jesus Christ and read His words, the Bible. Nasaan na ba kayo? Basahin niyo ang Bible, please. Thank you and God loves us all so much.